Ano yung isa na nagustuhan mo sa kanya? The suspension, number one. Kinakabahan ako pero kaya naman siguro ng motor. Pag nakakita ka ng lubak-lubak, Oo, sir. usually, pag nakamotor ka, gusto mo magbagal. Ito, gusto mong upakan. Oh. Ang sarap nito sa off-road. Oh, maganda nga yung suspension niya. Di ba? Hindi ako tumatalsik. Ang ganda ng absorption. Big bike na may serious off-road capability, retro-inspired style at advanced electronics. Yan ang pick natin sa araw na ito. Design daw ito for challenging terrains. Kaya naman, i-challenge natin ang limits nito sa iba't ibang trails ng KDR Adventure Camp dito sa Manibela. Ngayon, kasama natin si Sir Glenn Potenciano Maniquis. Hello, sir. Isa po siyang car racer at motorcycle enthusiast. Alright, Sir Glenn. Ito, unang-unang question kasi, ito, interesado talaga ako sa mga guests namin dito sa Manibela is bakit sa dinami-dami ng motor? Sa buong Pilipinas na lang, sir, bakit itong Ducati Desert X ang napili mong bilhin? Actually, first, kasi nakita ko siya online, pinost ni Ducati. Yung kulay puti pa nga na Desert X. Sabi ko, ang ganda naman ito, retro style. And then, one time, nagkaroon ng event, nagkaroon ng ride si Ducati, sumama ko with Boss Lorben, yung multi-strada yung group na matangkad, presidente, yung matangkad, yung gwapo na matangkad. Yes, yes. Yes. Tsaka mabait, yan, Yes. number one dyan. Finiture nila yung Desert X Dala na nila white. doon sa Dala nila. ride. Hanggang sa tinitingnan ko lang. Habang nagpapapicture si Boss Lorben. Hanggang sa sabi sa akin ni Boss Lorben, "Bro, test drive mo, sarap." Sabi niya sa akin. Sabi ko, "Wag, baka ma-inlove ako." Sabi ko. Oh, sir, ganun tayo eh. Baka ma-inlove. Yoko. Sabi ko, yoko. Tinatanggihan ko pa siya. Hanggang sa mamayang konti, umalis na si Boss Lorben. Nilapitan ko, di ako makatiis. Umupo pa lang ako. Pag upo ko, yun na nga. Na-inlove na nga ako. So, And ibig then, sabihin, sir, una nakita mo pa lang siya, pero hindi ka pa talaga interested na bumili. Hindi pa. Hanggang sa naupuan mo siya. Nung naupuan ko, parang love at first sight talaga. Kumbaga, love at first seat pa lang. Hindi, Pagkaupo ko pa lang ibig sa sabihin, saddle. sir, puso ang umiral nung pinili mo to, Yes, hindi yung puso isip. talaga. Puso. But that time, sir, alam mo na yung presyo niya, yung maintenance cost, hindi, di ba? Hindi ko na inisip yun. Hindi ko na naisip yun. Ang naisip ko na lang noon, gusto ko to. Parang mahal ko to. Parang ganon. Sa bagay, yun ang importante mga kamanibela dahil sa araw-araw mo, halimbawa, araw-araw mo siyang ginagamit, dapat masaya ka habang ginagamit mo siya eh. Yung walang pagsisisi. Yung parang Yes. pag may nakita kang ibang klase ng motor, parang yun na lang dapat. Pero hindi, dahil puso ang umiral sa motor na to. Parang kahit ano bang ipakita mo sa akin, dahil dito ako masaya, dito ako komportable, kahit ano ipakita mo sa akin, dito ako masaya pa rin. Ito pa rin ang pipiliin ko. Tama ba, sir? Tama. Alam mo ba ang feeling? Medyo matagal ko na hindi nagamit ito. Siguro may mga 2 months na. Na-busy kasi ako. Kanina, umaga, dahil nga dadaling ko dito, pagsakay ko ngayon, una sabi ko, karga ko sa pickup. Sige, wag na, daling ko na lang. Parang ang sarap. Kasi umi-start eh. Pag start, hindi siya sabi lobat, ko, sir. gusto ko nang daling ko na lang. Sabi ko ganon. Ginawa ko, inupuan ko ngayon. Ginamit ko. Few seconds pa lang, sabi ko talaga, wow! Wow! Ayun, balik ulit yung dati, yung pakiramdam ko na, imagine na samantalang more than a year na inihap sa akin yung Ducati. Speaking of dati, sir, ano naman yung pinaka-memorable na nag-ride ka kasama ito, sir? Marami, basta ako, when I ride kasi, kasama ko usually yung Multistrada Group. Multistrada Group ang kasama sir. ko lagi. Kasama rin ako dun, sir. Yes, so nakasama na lang kita one time. Siyempre, ang number one na memorable doon, yung mga kasama natin, yung mga grupo natin eh. Sa bagay, sir, kapag nagra-ride kasi yung Ducati, masaya lagi. Yung restaurant, maganda lagi. Yung venue, meron tayong backup vehicle. Tapos pagdating mo sa mismong events place, may mga banner ng Ducati. Parang nakaka-proud, di ba? Marami akong napuntahan na memorable. Di ba? Actually, halos lahat memorable. Pero Siyempre. what's more memorable sa akin is pag umupo ka na dun sa saddle, pag umupo sa kanya, ginamit mo na, para bang wala ka ng problema. Yung puso mo, tumatalo na, nakalimutan mo na lahat. Kahit na halimbawa mainit ulo mo, sumakay ka lang sa motor. Yes, sir. Pag sakay mo na gano'n, nakangiti ka na. No? Yun. Yun talagang pakiramdam ko lagi sa kanya.
So kaninang pinaandar mo to, sir, sabi mo narinig mo yung bububububububub. Baka meron kang minodify dito, sir, kasi hindi naman ganun yung tunog dito eh. Dito muna tayo sa harapan, sir. Ano ba yung mga idinagdag or pinalitan mo na dito sa motor? Number one kasi yung lights, importante yung lights itong natin. headlight We need niya. the lights na visible tayo. Yun. Clear water lights pa yung tatak Clear mo, water, sir. tapos itong cover ng headlight. Ayan, Ito, tapos, sir, para saan to? Bakit meron siyang para mesh na protection daw sa headlight natin. ganun? Parang bumagay nga yung Oo. honeycomb niya dito, sir. Eh, no? Yes, yes, oho. Tapos nag-reflash na rin siya. Yung Pina-reflash na parang rin, remap na sa rin, sasakyan. Bakit, sir? remap na rin. For full exhaust, more power, additional power. Nagpalit ka na, sir? Pwede ba Yes. nating makita, sir? Yes, oho. Ano yan, sir? Full system na... Full system siya na Terminioni. Ayun yes. o, pang Desert X Terminioni. talaga yung Desert X brand. naman. So, ito ay design para sa Desert X talaga. No, sir? Yes, sir, Reed, yes. Kailangan, pag nagpalit ka ng full system, advice ng Ducati, sir, na magpaparimap talaga. Yeah. Aha. Para Yun nga maganda po. yung ano niya, yung mixture ng Yung mix, air and tsaka fuel. yung takbo, mas okay. Yung air and fuel mixture niya, mas maganda siya tumakbo. Napansin ko dito, sir, meron kang crash guard kaagad. Ano, sir, biniligay na lang o kasama sa package to? Additional. Sa Anong binili mo, sir? Additional na lang siya. additional na lang. Pero galing din sa Ducati to, Galing sir? din sa Ducati. Okay. Galing. Eto, sir. Additional din lang yan. Okay. Nag-add tayo. So, meron siyang tatak dito, mga kamanibela. Pag meron kayong nakita na Ducati Performance kasi ang ibig sabihin nito, ito ay legit na from Ducati talaga. So, ito yung nire-recommend nila na ilagay mo sa motor mo, yung mga accessories sa kanila mismo galing sa Ducati mismo, di ba? Actually, pagdating ko doon, nung binili ko yun, tinanong ko na lang sa kanila ano yung mga recommended nyo na upgrades. So, sabi ko, bahala na kayo. Yun na lang ang ginawa namin doon. Iyo, no? Kasi during that time kasi, hindi ko rin siya may uwi. Bakit, sir? Sandali, binili mo to, sir, eh. Ba't di mo iuwi? Hindi ko siya may uwi kasi hindi alam ng asawa ko. Kasi nga, di ba nga, parang na-inlove lang ako sa kanya noon eh. Oh, sa bagay. Di ba? Kasalanan ni Sir Lorben yan. Kasalanan ni Lorben yan. Kung Oo, tutusin ko, kasalanan ni Lorben. mapapagalitan ka ni Mrs. Sir, si Sir Lorben na si... Kaya nga, kaya hindi ko siya maiuwi. Yan ang kwento niyan, hindi ko maiuwi sa asawa ko. Ang kwento pa nga niyan, dahil nga hindi ko siya maiuwi, tinatawagan na ako, ang tagal-tagal na daw, meron natang 1 buwan, hindi ko maiuwi. Ang tagal. Ang tagal, kaya hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa asawa ko, dahil during that time, meron kaming pinagkagastusan na medyo malaki, kaya hindi ako pwedeng kumuha ng Yung motor. hindi pwede magkasyadong Oo, magkadikit. hindi masyadong magkadikit. Hindi pwedeng bumili ka agad. Oo, syempre. Ang ginagawa ko, umaarte pa ako sa kanya. Sabi ko, sa pakiramdam ko, umihiga akong ganun. Oo, kunyari may sakit. Tawagin mo si mami mo. Sabi ko sa anak ko, kay Jacob. Tawagin mo, masama pakiramdam ko. Lalapitan ako ng asawa ko. Siyempre. Anong problema? Sabi ko, masama pakiramdam ko. Bakit? Anong masakit sa'yo? Ducati. Sabi ko, ganun. Ducati. Sabi, puro ka talaga kalokohan. Dito po, masama talaga ng pakiramdam ko. Kailangan ko talaga ng bagong Ducati. Sabi ko, gusto ko yung Desert X. Ang sama ng pakiramdam ko. Sabi ko, ganun. Hindi man lang paracetamol, Biogesic. Ducati ang Kakaiba gamot. magkasakit si Sir Glenn. Ducati ang motor. gamot. Oo. Hanggang sa one time, nasa sasakyan kami. Siguro lumipas pa mga ilang araw noon. Nasa sasakyan kami. Di ba, the usual naman, naka-bluetooth tayo dun sa loob ng ating sasakyan. May tumawag na si Ducati. Sabi sa akin, Boss Glenn, yung Ducati mo dito, yung Desert X mo, ang tagal-tagal na ba't hindi mo pa kinukuha? Ayun na. Nabisto ka ngayon, sir. Nabisto ngayon ako. Wala nang balikan yun kasi dinig na dinig eh. Alam mo, nung gumanon yung tawag, sabi, Yes, sir. yung Ducati mo, nandito pa. Katabi ko asawa ko. Naku po. Tumayo ang balahibo ko sa buong katawan ko. Siyempre. Nanginig ako. Nanginig ako. Kasi yung tingin sa'yo, iba eh. Oo, siyempre, sir. Ang talas eh. Ang bagay siguro ang tingin sa'yo, no? Ang talas ng tingin sa akin. Hindi mabagal. Ganun eh. Pero grabe, tumayo talaga yung balahibo ko sa buong katawan. Ganun pala pakiramdam, pagtakot na takot ka sa asawa. Ewan ko, sir. Ikaw, huwag mo kayo damay, sir. Ayun, hanggang sa napagdating ngayon sa office. Mating doon. Galit na galit siya. Punta siya sa table niya. Kinuha yung passbook ko. Oo. Binigay sa akin. Yung bank accounts. Bahala ka na dito. Bahala ka. Gastusin mo pera mo. Bahala ka. Kung anong gusto mo gawin. Gastusin mo. Bahala ka. Sabi niya ganun. Pagbigay sa akin ganun, tinignan ko ngayon yung passbook ko. Pagtingin ko, pwede pa ako bumili isa pa. Sabi ko ganun. Pwede pa ako bumili isa pa. Sabi ko ganun. Pwede pa pala. Tapos feeling ko yaman ko. Oo. Kasi nga, nahawakan ko eh. First time nahawakan ko kahit ang passbook lang. Ayun, hanggang sa naghahanap ngayon ako ng
ng isa pang motor. Tot, seriously. Naghahanap ako ng isa pa. Sabi ko, hanap ako second hand lang kasi magagalit lalo to. Siyempre. Kaya second hand lang, sabi ko. Nagkabati kami. Nung nagkabati na kami, sabi niya sa akin, ikaw, alam mo naman na may gastos tayo, dapat hindi ka bumili. Sabi ko, talagang yung bugso ng damdamin ko eh. Sabi ko di ba? Parang feeling ko magiging happy naman ako doon. Sabi ko, why not? Sa dami ng features ng motor na sir, ano yung isa na nagustuhan mo sa kanya? Na suspension, number 1. Suspension. Suspension. Talagang, pag nakakita ka ng lubak-lubak, sir. usually, pag nakamotor ka, gusto mo magbagal. Ito, gusto mong upakan. Ang sarap nito sa off-road. Kumbaga para sasagasaan mo yung lubak. Parang sasagasaan yung hub, sir, sa inyo, hindi dinadaanan mo na lang yan. Yun yung pakiramdam mo, gusto mo siyang mas mabilis. Pag nakakita ka ng off-road, wow! Off-road, ito na. Minsan nga, off-road, dumaan ako. As in off-road siya, binalikan ko pa eh. Nabitin ka pa, sir? Balikan ko pa eh. Ganun ang pakiramdam ko dito. Number 1 para sa akin for this is when it comes to off-road, very, very capable siya, very stable siya. Pag nakakita ka, usually, pag motor, matatakot ka, baka bumaksa ka, mag-slide ka. Ito hindi, kahit naupakan mo, stable siya. Hindi ko alam kung anong ginawa ni Ducati dito, basta when it comes to off-road, parang ito ang Raptor ng off-road. Ford Raptor ng off-road. Ito ang pakiramdam ko sa kanya. And sigurado ako sa mga nanonood sa ating mga kamanibela, maraming na-inspire dito sa sinabi ni Sir. And ako pa nga, hindi ko pa siya masyado nagagamit na-interested na akong gamitin siya kasi ang daming sinabi ni Sir na yun ang kailangan mo bilang rider, yung suspension, wag yung mapapagalitan ng asawa. So, ano naman yung maipapayo mo, Sir, sa mga nangangarap magkaroon nito, Sir? Unang-una, sabihin nyo sa asawa nyo para walang away. Ayan ang number 1, di ba? And then number 2, pag meron na kayo, number 1 is ride with humility. Huwag tayo pagdating sa kalsada para tayong kamote na upak ng upak. Tulad, hindi ikaw, yung nandun kanina, hindi ikaw yun. Sir. Para sa akin, we should always ride with humility. If you want speed, do it on the racetrack. Marami tayong racetrack sa motor sa Pilipinas. Doon natin gawin. O kaya, saan ang pinakamagaling? Dito, sa KDR Adventure Camp. Yeah. Ito ang pinaka-the best na pwede natin subukan yung ating Desert X. Yeah. O any off-road motorcycle na pwede natin yung puso natin na gusto natin masubukan o matest yung limits natin. Dito sa KDR Adventure Camp. Talaga namang nakaka-inspire yung mga mensahe ni Sir Glenn. Sir Glenn, pwede ko ba siyang masubukan para maranasan ko rin yung bugso ng damdamin? Pero wag naman mapagalitan ni asawa? Dapat muna magpaalam ko muna sa asawa mo. Kasi baka mapabili ka rin. Oo nga pala. Oo, baka mapabili ka rin. Pero, pabor yung asawa ko, pabor din ako. Pero yung bangka ko, hindi pabor eh. Alright, sige, gamitin na natin. Try. At para matry natin yung sinasabi ni Sir Glenn kung gaano kaganda yung kanyang motor na Desert X. Alright, gagamitin na natin ang motor ni Sir Glenn na Ducati Desert X. Ito ay 937cc, grabe. Ito ay twin cylinder, tapos yung design ng kanyang mga piston is isa sa taas at isa sa side. Same sa Ducati Scrambler, no? Alright. So pumunta si Sir dito, umulan kaya medyo madumi na. Wet, syempre ito ay adventure bike kaya okay lang sa kanya na talagang madumi kasi para dun talaga siya eh. So yung gulong niya is Scorpion Rally STR. Then sa likod naman, katulad nung motor ko na naka Scorpion Rally STR din siya sa likod. Ito ay pang lupa, pang mud talaga, no? Pang off-road. Then may rubber siya dito, although pwedeng tanggalin. Ayan. Kagaya nito para mas kapit sa paa. So pagka magro-road ka naman, naka-rubber siya para hindi mo masyado dama yung vibration ng makina. Ito nga pala yung busina niya, oh. Nagpalit na rin siya. Okay, so meron siyang tank pads, naka-PPF yung kanyang tangke, naka-side yung fuel cup. Then meron siyang lagayan ng side panniers. Then ito yung grab bar niya, naka-separate yung upuan ng pangangkasan dahil may hati dito. Mukhang nabubuksan nito ng hiwalay, ano? Okay, meron na siyang
handguard kaagad. Galing eh, no? Talagang setup na yung Desert X na to pag nilabas mo sa kasa, and choice mo kung lalagyan mo ng ganito. So meron siyang ganyan para protection sa engine, sa side fairings pag natutumba, and maganda rin siyang gamitin pang lagayan ng auxiliary light. Pareho pa yung hugis ng auxiliary light sa kanyang headlight. Ayan yung headlight niya. So pagka in-on mo kasi ito, mga kamanibela, ayan yung daytime running light niya. May pa-X siyang ganyan dito, tas bilog siya. So yan yung kumbaga iconic design ng Desert X eh, no? Panda rin natin para marinig natin yung terminyoni na tambucho ni Sir. Yun, no? Full system exhaust. Ganyan yung hugis o oblong. Maganda siya kasi hindi siya labas na labas. So pagka naglagay ka ng bag dito, hindi sasabit sa canister. Then meron na siya kaagad na steering damper. And then kung mapapansin niyo yung instrument panel niya nakatayo, no? So sa mga panigade, nakahiga kasi to. So dito tinayo niya since yung design ng motor is patayo eh, no? Matangkad siya eh, no? Alright, so ikot naman tayo dito sa KDR Adventure Camp. At para sa ating test lab. Ang ganda ng response ng throttle. Medyo mataas siya sa akin ha, kasi angat yung aking talampakan, pero abot ko naman. Maganda nga yung suspension nito. Ang ganda ng talbog. So buti na lang adjustable yung clutch lever. So pwede mong i-adjust base sa pakiramdam mo, no? Alright, sa body position tayo, ang taas ng manibela. Tsaka feel mo sumasabay yung taas ng tangke sa taas ng manibela. So pinaparamdam sa iyo ng Desert X na oy, patayo ang motor na to. Dahil tignan nyo naman yung kanyang windshield. 'Di ba? Pag ganyan siya, yung karamihan sa mga adventure bike is palapad, 'di ba? Ito, alam mo 'yun. Diretso eh, no? Ang ganda ng arangkada. Tapos pag ginagas ko siya, no, sa first gear umaangat yung motor. Alam mo yung response ng suspension once na sinakyan mo, para siyang sinukat yung timbang mo. Parang magle-level siya base sa tangkad at sa bigat mo, no? Kasi pag ginas ko, umaangat yung motor. Gumagano yung angat niya, hindi siya yung wheelie type. Tapos yung tunog, totoo nga yung sinabi ni Sir Glenn na kapag may lubak na ganyan, gusto mo siyang hatawin, no? Ang ganda nga. Tapos yung lubak, syempre ramdam mo pa rin naman, pero hindi yung sobrang lakas ng impact niya. Yung pag dinaan mo sa ganyan, smooth pa rin yung talbog. Maganda yung absorption ng suspension niya sa mga bato-bato na ganito. And totoo nga yung sinabi ni Sir na maganda nga yung suspension nito, kaya naman yun ang pinaka nagustuhan niya dito. Ako naman, ang pinaka nagustuhan ko dito, yung body position, sobrang taas ng manibela, ang relax niyang gamitin. Tapos yung tunog niya is ang lutong. Ano yun, yung nakakagutom yung tunog niya na parang ang crunchy. Tapos sa laki ng motor, no, lalo't 937cc siya, nakaka-intimidate siyang gamitin. Parang ang bigat yata niyan, parang nakakatakot, tas ang lakas-lakas. Pero pag ngayon na ginagamit ko na siya, biglang gumaan eh, no? Tapos sa lapad ng manibela niya, mas may control ka talaga sa lubak na ganito. Tapos pag ginaganyan mo yung nagka-counterweight ka, hindi lumalaban yung motor. So maganda yung placement ng engine na ito.
'Di ba may epekto din kasi 'yon kapag masyadong mabigat yung engine at yung palo ng mga piston, kumokontrol din yun sa motor eh. So dito okay siya. Dito sa riding experience natin, ito lubak yung dinadaanan ko pero wala lang. Oh, oh. Alright, mataas na yung motor. Tatry din natin itong mataas na lugar na to. Tatayuan natin ngayon. Basic. Nice. Yung engine braking niya okay. Tsaka ramdam ko pumapalo yung traction control. So dito sa motor pwede namang patayin yung TCS tsaka ABS para kapag nandito ka sa off-roading di maibubuhos mo yung lakas ng motor, walang pigil. Tsaka buti yung gulong niya kaagad ready para sa hindi sementadong kalsada. Wow! Tingnan mo naman ang wild ng kalsada dito. Pero basic sa kanya. Itatalon natin sa maliit na log. Woo! May absorption siya sa suspension na maganda eh. So papalitan ko yung riding mode niya. Gagawin natin siyang enduro. So hindi mo siya isi-settings ng traction control lang, kundi meron siyang mode kaagad na pagka itinapat mo sa ganyang mode, automatic lahat ng system niya magbabago. Hindi yung pa isa-isa, no? Yun ang maganda sa kanya, mabilis siyang i-control. Try natin sa lubak-lubak na daan, no? Di ko alam kung kakayanin niya to. Check-in ko lang kung kaya niya, kung buo pa yung mga lugs na to, kasi baka matumba naman ako. Ay, ito, mukhang kaya naman niya. Tsaka dito, so i-try natin. Wala naman mawawala, nandito na rin tayo. Since suspension ang number 1 na nagustuhan ni Sir Glenn, try natin ngayon. Okay, kinakabahan ako pero kaya naman siguro ng motor. Ay, oo. Ay, kaya ng motor. Wow. Oh, maganda nga yung suspension niya. Di ba? Hindi ako tumatalsik. Ang ganda ng absorption. Tapos dahil mataas yung motor, kahit na yan hindi sasabit. Tsaka meron siyang protection dun sa ilalim. Try naman natin dito. Yeah. Di ba? Ang laki ng motor pero parang basic lang. So ngayon naka-enduro mode tayo. Ang nangyayari kapag nadudulas yung motor, dinadahan-dahan lang niyang paikutin. Hindi ka mag-over, alam mo yun, yung twist sa throttle na parang mag-didrip siya. Malumanay lang niyang iniikot yung gulong kahit na sinasagad natin or nabibigla tayo sa pag-twist. Pagdating naman sa turning radius, kasi sa big bike karamihan maiksi lang tignan natin. Ayun malaki. So talagang pagka nagmamaneuver ka ng ganyan sa lubak, madali lang siyang iliko na ganyan. Basta magka counterweight ka lang para hindi ka tumumba, di ba?
O di ba? Konting practice lang ako. So sinusubukan ko lang siyang iikot-ikot sa tight na pag-ikot na ganyan, di ba? Oh. Medyo basa lang kasi yung kalsada ngayon dito. Okay, engine braking naman tayo. Sa first gear. Yes. Ayun, naka first gear tayo. Pigil na pigil. Tatatatatat, ang ganda ng tambucho. Yun o, basic. Counterweight lang. O, diba? So, dito naman tayo sa mud. Okay, sobrang dulas ngayon dito. Ayun oh. Dahil sa mode ko, tinutulungan ako ng motor oh. Hindi nag-over twist yung gulong oh. Ayun oh, may kapit na. Madamo-damo yan ha. Nung unang gamit ko sa Desert X, takot na takot ako kasi sobrang taas. Kasi alam mo yun, baka makaapak ka sa medyo malalim-lalim at hindi mo na maitutuwid yung motor. Pero ngayong nagagamit ko siya, sa tulong na rin ng modes, hindi ka takot, hindi ka alangan. Siya mismo nag-a-adjust. Ina-assist ka niya, kumbaga. Kasi syempre, ikaw pa rin yung may control ng motor. Pero at least kung magkamali ka man, nandyan yung motor naka-antabay, bahala na yung modes niya sa pagkakamali mo. Ayan o, malalim-lalim, diba? Alright, ngayong nasa 30 minutes na tayong nag-ride gamit nito at mabagal lang yung takbo. So narinig ko nang umiikot yung cooling fan niya sa radiator. So papunta yung hangin, nararamdaman ko sa hita ko no. So sa heat management naman, hindi naman siya ganun kainit. Though nararamdaman mo talaga yung hangin gawa ng umaandar na yung fan So nahagilap ng medyo mainit na hangin yung aking binti. Pero hindi sa mapapasukan naman. Ayun naririnig nyo yung nagka-cut yung power kapag ka na-over twist ko siya sa madulas. Ang galing. Ayun Ayan, ang galing. Ang ganda ng kapit niya. Ayan, yun ang maganda sa mga ganito. Pwede sa mga ganyang lugar at pwede rin sa road syempre. Kaya para sa mga mahilig sa adventure, ito yung bagay sa kanilang motor. Ngayon, depende na lang sa inyo kung anong design or yung itsura ng motor ang sa tingin nyo pasok sa taste ninyo. Nice one. Dito naman sa KDR Adventure Camp, kagaya ng ginagawa natin yun, nagtetest tayo ng motor, especially pang, alam mo yun, pang off-road adventure. Is angkop na angkop itong lugar na to. Safe na safe pa, private area siya, walang masyadong tao, at may clearance naman tayo sa mga guard. Alam nilang may nagpa-practice ng ganito at nagte-testing. Ito yung pinaka the best na lugar para pag-testingan itong klaseng motor na to, or kahit yung mga four wheels gaya ng mga previous episode natin, dito rin natin ginawa. So nakita nyo naman, iba't ibang klaseng road at challenges ang meron dito. Kaya kung gusto mong testingin talaga yung capability ng motor mo, ayan, visit lang kayo dito sa KDR. Sa Bataan lang ito, malapit lang sa Bataan exit ng SCTEX. At mababait naman yung mga tao dito. Kahit sino naman pwede dito, basta may paalam lang, and may bago pa silang track na ginagawa dito. Ang daming pwedeng gawin dito. Tsaka mas may lalabas mo yung potential ng motor kung gusto mo man siyang subukan. May lalabas mo rin yung opinion mo sa gagamitin mong motor. At kung may balak kang bilhin yung ginagamit mo, di at least, di ba? Dito yung testing area mo, hindi sa public area. Ay, ngayon ko lang napansin meron palang quick shifter to at saka auto blip Ang galing. Pang highway din talaga.
Sulit naman pala itong Desert X eh, no? Ganda ng ostrich, oh. May pa-trail pa, tapos may mga animals pa tayong nakikita dito sa track. Alright, para sa first impression ko naman sa motor, well, syempre aminado naman ako, nakaka-intimidate siya. Medyo natakot din ako nung una ko siyang gamitin dahil ang laki. Then alam mo naman, syempre Ducati siya, medyo may kamahalan lang din ng konti siya. So pagka nasemplang mo, alam mo yun, malaki yung damage. Malaking babayaran eh, no? Pero kung hindi mo iniisip yun at focus ka lang dito sa paggamit, aba, kung mahilig ka sa mga ganyan na truck, daanan, di ba? Okay na rin to. I mean, pagdating sa bigat naman kasi, kung nabibigatan ka, meron namang ibang model na mas mababa yung CC, pero kung gagamitin mo siya sa highway at the same time pang off-road na rin, tapos ganito yung pinupuntahan mo lagi, ito yung pinaka-angkop. Then kung pang long ride naman, okay na okay siya kasi komportable siyang gamitin eh. So kung hindi mo iisipin yung budget, kung hindi problema sa yung pera, pasok ito para sa mga ganun, na yung trip nyo ganun, na long ride, off-roading, ganun. Ang disadvantage lang talaga, siyempre mas, alam mo yun, mas mahal ng konti ito. Marami siyang ka-level eh, na motor, like Yamaha, Honda, meron din silang nilabas na ganito, tsaka yung Kawasaki. Pero kung trip mo yung brand ng Ducati, gaya ng sinabi ni Sir Glenn, mala Raptor ang dating niya, kung sa pickup ang pag-uusapan, eh dito ka sa Ducati, di ba? And okay naman, kompleto naman siya dun sa mga hinahanap ko bilang sa highway. Diba, nakita nyo meron pa siyang quick shifter auto blip, and mukha pa siyang merong cruise control, so pang long ride na rin. Then nakita nyo naman dito, ni-ride natin siya sa putikan, okay naman siya, nag-obstacle pa tayo ng konti. For me, pasok siya sa panglasa ko, mahilig din ako sa adventure, so yun, maganda siya. At hindi tinipid yung technology and yung mga parts ng motor na to. Alright, ang final thoughts natin sa motor na to is, sa forma muna tayo. Kung ikaw ay mahilig sa, kagaya ng nasa background ko, pasok sa panlasa natin ang forma ng Desert X. Well, syempre, ang pangalan niya Desert X, so pwede rin siya sa desert, so malupa rin dito, so bagay din siya. Pagdating sa power naman, yes, malakas na yung motor, pero meron siyang riding mode, so kung nalalakasan ka at depende kung saan ka dumadaan, pwede mo siyang palitan at madali lang siyang kontrolin. Sa price naman, so dun lang ako, syempre sa laman ng bulsa ko, pagdating sa presyo niya, so syempre marami siyang ka-level na kaya din ng ganitong terrain. So kung ang presyo ay hindi problema sa'yo, pasok para sa akin ito. Pero kung medyo hirap tayo sa bulsa, medyo mag-iisip tayo ng 2 beses. Okay? So sa rate naman natin, 5 ang highest, 1 ang lowest, gaya ng sinabi ko. Kung mahilig ka sa road, kagaya ng nasa likod ko, at mahilig ka rin mag long ride, yung ibibigay ko sa kanya is 4.5. Yan ay para sa aking opinion lamang. Kung kayo ay mayaman, baka ibigay nyo 5 kasi ako hindi ko kayang bilhin sa ngayon. So yan, yun po ang aking mabibigay na points para sa ating Ducati Desert X. Yan ang ating off-road test sa Ducati Desert X, at maraming salamat sa ating guest na si Sir Glenn sa pagsama sa ating test ride today. Kayo mga kamanibela, sa nakita niyong performance nito sa MC Truck, napanindigan ba niya ang pagiging design for challenging terrains? Ako medyo na-challenge ng konti, pero okay naman yung motor. Comment your opinion down below at huwag kalimutang i-like at i-share ang ating video. Samahan nyo kami sa iba pang vehicle reviews, kaya subscribe na and follow us on our social media accounts. Huwag kalimutang i-click ang bell button para lagi kang updated sa ating mga bagong videos. Hanggang sa susunod na ride, tandaan, mata sa kalsada, kamay sa manibela.